Ngayong buwan ay isang makulay at masayang selebrasyon ang magaganap sa Osaka, Japan. Ito ay ang Pistang Pilipino 2025 na isang pagtitipon na magdiriwang ng ating makulay na kultura, talento at di mabilang na kontribusyon ng mga Pilipino sa buong mundo. At upang bigyan po tayo ng impormasyon at detalye patungkol dyan ay makakapanayin po natin si Ma'am Vivian Hernaez. Magandang umaga po at welcome back sa Rise and Shine Pilipinas. Welcome po, ma'am. Good morning. Magandang umaga po, Philippines, Japan. At maraming salamat po palagi. Ayun, ma'am, no? Ano po ba ang kahalagahan ng Pistang Pilipino 2025 sa Osaka para sa mga Pilipino dyan na nandyan po sa Japan? Ito po ay kauna-unahang Pistang Pilipino dito sa Osaka, Japan. No? Ito po ay maasahan po natin ang pagtitipon ng mga Pilipino at mga overseas Filipino workers, migrants. And this is more just a celebration na isa-celebrate natin ang ating Independence Day dito and the Migrant Workers Day at the same time. Ito po ay gaganapin sa June 21 and June 22nd. And ang Pistang Pilipino 2025 is co-organized by One Network Philippines, Consulate General in Osaka, and Sakai City Government in collaboration with the Sakai Philippines Exchange Association, and proudly supported by OWA, the Department of Migrant Workers, DMW, DTI Philippines, and the Department of Agriculture. At syempre po, ang ma-expect po natin dito ay ang mga cultural, colorful performances na mga mouthful Filipino cuisine, lively contest and highlights the beauty, creativity of the world-class talent of Filipinos here in Japan. From pageants that honor Filipina grace to talent competitions filled with Pinoy pride. Ayan. This celebration promises unforgettable moments for the whole community here in Kansai, Japan. Well, nakakatuwa na yung mga kababayan natin na maging nasa ibang bansa na sila, hindi nila nakakalimutan yung mga selebrasyon at tradisyon ng mga Pilipino. So, paano po nakakatulong ang Philippine Consulate General sa Osaka sa mga Pinoy, lalo na doon sa mga migrant workers? Siyempre po, at lalo ng OWA, no? Siyempre, binibigyan po namin ng kahalagahan ang mga OFW as well as the migrant workers here dito na magkasama-sama sa isang pagtitipon or kasiyahan or event, no? Para lalong-lalo na sa ating mga mahal na OFW na para maramdaman nila ang kanilang importansya habang nandito sila sa Japan. Hindi lang pagtatrabaho, syempre ang pagkakaisa nila sa mga nakatira dito sa Japan at ang importansya nila as a Filipino na nandito sila sa Japan. At kami lang ay iisa. At siguradong, syempre kailangan natin silang pasayahin at the same time, hindi lang puro trabaho, isip sa pamilya nila, di ba po? So, nagpapasalamat po kami sa Philippine Consulate General Sir Voltaire Mauricio na naisipan niya po na gawan kami ng mga ganitong event for the first time dito po sa Kansai, Osaka. Ma'am, you've mentioned few activities na pwedeng daluhan. Ano-ano po ba kayang mga aktibidad yung pwedeng samahan at ano po yung aasahan po nila dito? Ano yung ikatutuwa po ng mga Pilipino lalo't nga they were celebrating their pag-stay dyan sa Japan po? Ay nako, we're talking about this Pistang Pinoy event on the 21 and 22nd. May mga contest po tayo na sa gala, Pinoy Got Talent, Miss and Mr. Maharlika. So ito po ay nagbibigay sa kanila ng inspirasyon na it doesn't matter, the age doesn't matter. It doesn't also matter kung ikaw ay migrant or OFW. Pwede kang sumali, makisaya. Ayan. Well, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung paano ninyo pinaghandaan yung isang malaking event tulad ng Pistang Pilipino 2025? Siyempre po, una-una po, kami po ay ang mga Philcom leaders, as well as our Honorable Consulate General here and our Attaché Labor, Ms. Elizabeth Marie Estrada,
Nag-office pa, nag-meeting po kami at pinakilala ng ating Consulate General ang co-organizer na yung production po, no, sa yung One Network. At kami po ay nag-meeting at binigyan po kami ng pagkakataon ng gobyerno dito sa Japan, ng Sakai City Mayor, na ipagamit ang isang malaking part para sa event ng mga Pilipino for the first time po dito sa Kansai. Ma'am, very exciting po para sa mga Pilipino nandyan sa Osaka. Ma'am, ito yung pagkakataon para i-invite na rin po natin na pumunta, makiisa ang ating mga kababayan po dyan sa Osaka at iba pang bahagi ng Japan. Pero po, sigurado masaya to, no? Ito po ang pagkakataon natin na magtipon-tipon, magkaisa at magkasiyahan, ano? Ipakita natin ang ating talento, ang ating kultura dito sa Japan at ating ipagmalaki na tayo isang Pilipino na nagkakaisa at maraming talento at maganda tayo mga Pilipino at the same time. So kung sino man po ang mga nanonood na taga-Japan, sigurado po mag-enjoy kayo dito kasi marami po tayo mga local artists at the same time, meron po tayo mga imbitadong artista na manggagaling sa Pilipinas. Hindi po namin alam kung sino. So, ito po siguradong nakaka-excite po. At actually, marami pong mga Filipino community na talagang magpa-participate dito sa itong event na to. Alright, maraming salamat po, Ma'am Vivian Hernandez. At syempre, maraming salamat din kay Miss Frenchie, no? Siya yung nakipag-ugnayan sa atin. Arigato para maging gozaimasu. Guest si Miss Vivian. Maraming salamat po at binigyan niyo po kami ng pagkakataon para i-share namin sa inyo ang aming kauna-unahang Pistang Pinoy 21, 22nd ngayong June. At maraming salamat talaga, PTV. Maraming salamat po. Let's all rise and shine. Yan, Thank maraming you, salamat. ma'am.